Kitang-kita naman ang lawak ng pinsala sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa isinagawang inspeksyon ng Interagency Task Force. Sa loob po ng nasunog na gusali, aabot sa hanggang 90% ng buong mall ang napinsala. Saksi si June Veneracion. Ito ang pinsalang tumambad sa amin sa loob ng Ever Gotesco Grand Central. Halos walang pinatawad ang mahigit 3 araw na sunog. Ang aluminum na ito na bumabalot sa isang poste, nagkabutas-butas. Ang bakal na yan is made of aluminium. Ang temperature po diyan na magtunaw yan is around 1,220 degrees Fahrenheit. So ang temperature ng kahoy na mag-start masunog siya is 450 degrees Fahrenheit lang. So halos doble ang init na yan. Sa ground floor lang kami pinayagang magpunta dahil delikado sa iba pang bahagi ng mall. Pero kahit dito, tanaw ko ang mga nakalambiting bakal na nanganganib bumagsak sa pinakamaliit na galaw. Sa tansya ng task force, 80 hanggang 90% ng buong mall ang nasira sa sunog. One reason bakit inalaw ng management na maipakita sa media kung ano ang meron sa loob is para maiwasan yung mga sabi-sabi sa labas na meron pang safe na puntahan sa loob. Ilang metro mula rito sa ang kinatatayuan ng pinaniniwala ang lugar kung saan nagsimula ang apoy. Dito ngayon nakafocus ang mga eksperto mula sa Interagency Task Force. At sa mga sandaling ito ay patuloy ang kanilang pangangalap ng ebidensya, patuloy yung processing dun sa lugar na yon. Tinatayang aabot daw ng 4 na araw pa bago matapos ang processing na ginagawa ng mga eksperto. Dun malalaman kung ano ang posible naging sanhi ng sunog dito sa mall na ito. Hinalukay ng mga eksperto ang lahat ng mga naabong bagay sa pag-asang makakahanap ng ebidensyang tutukoy kung ano ang naging sanhi ng sunog. Ininspeksyon din ng City Engineering Office ng Caloocan ang tibay ng natirang istruktura. We're conducting the inspection sa mga main column biga. Kasi sa tingin namin talagang dangerous ito. So condemn na to. Dahil delikado pa sa loob, hindi muna papayagan ng mall na makapasok ang lahat ng mga tenant. Kahit sabihin na sunog na, gusto lang namin makita yung pwesto namin. Yung repiran ko po may natitira pa po eh. Nandun pa po yung cabinet ko eh. Kaya gusto ko pong makapasok. Para makuha ko po kasi sayang din po yun. Sa gitna ng kumpul ng mga tao na gustong makapasok, nakita namin ang lalaking ito na kinuyog matapos mapagkamalang bandurukot. Irereklamo niya raw ang mga nanakit sa kanya. Sabi mo sa akin, aray. Ay boy, talaga. Lumapit po ako. Dahil pa po ka island at tumita po ako, tiwala po ako eh. Sabi sa akin, mandurukot ka raw. Sabi niya, hindi po sir, magtatawag po ako. Sabi ko, wala pang ulam. Bigla pong binanatan, may 4 finger po. Aray ko. Nadikit lang ako. Siyempre nakikiusyoso tayo. Siyempre nagkakaano. Tenant tayo dito. Kumbaga, naghihintay lang tayo papasukin. Hindi nagkagulo. Nakiusyoso lang ako. Kaya ako nanuntok dyan. June Veneracion ang inyong saksi. At sa ibang balita, balik bansa na ang isang OFW na itinuturing na bayani ng mga kapwa Pilipino sa Syria. Naglabas-masok kasi siya sa ginagyerang lungsod ng Homs para iligtas ang mga naipit nating kababayan. Saksi si Jamie Santos. Ang amateur videong ito na nakuha ng Reuters mula sa isang social networking website kahapon, nagpapakita raw kung gaano kagulo sa bayan ng Homs sa Syria. Dahil sa pagbabawal ng mga Syrian official, hirap maging ang mga media na mag-cover sa lungsod na animoy ghost town na raw ngayon. Pero isa nating kababayan ang naglabas-masok dito para sagapin ang ilan na ipit niyang kapwa OFW. Siya si Al Magyaw na kanina lang nakabalik sa Pilipinas kasama ng 9 na iba pang OFW. Kwento niya sa amin, katuwang niya ang isang taxi driver sa pagsundo ng mga Pilipino para maihatid sa ating embassy sa Syria. Kusa ko kasi para makatulong ako sa mga kababayan natin sa sa Syria. Binigyan ng Certificate of Recognition si Gyaw na nagsilbi rin daw contact person ng Department of Foreign Affairs sa Syria. Mahigit 8,000 na ang napatay roon. Kasunod ng mga panawagang bumaba na sa pwesto si President Bashar al-Assad. Sa ngayon, mahigit 1,000 Pilipino pa lang ang naibabalik sa Pilipinas mula Syria. Simula nang itaas ang alert level 4 doon itong Disyembre. Nagpadala na tayo ng augmentation team. There's a separate team na nakastation just outside the conflict area para sumalo ng ating mga OFW na lumalabas. Kung kailangan po natin magdagdag pa ng tao, kailangan po nagdagdag ng resources, I think this government is more than willing to do that. Todo pasasalamat din ang mga kasama ni Gyaw na nakabalik ng Pilipinas. Nervous po ako, tsaka hindi ko po alam anong gagawin ko. Ngayon nandito ka na, anong pakiramdam na kabalik ka? Masaya po ako, masaya po ako. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sa gitna ng inaharap niyang reklamong impeachment, nakalahati ang trust rating ni Chief Justice Renato Corona mula Nobyembre hanggang ngayong Marso. Batay po sa latest Pulse Asia survey.
Bumaba rin ang trust rating ni Pangulong Noynoy Aquino. Saksi si Jam Sisante. Presiding officer declares the presence of a quorum. Maliban kay Senate President Juan Ponce Enrile na nagsisilbing presiding officer sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, bumaba ang trust rating o tiwala ng mga Pilipino sa mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nasa 63% ang trust rating ni Enrile ngayong Marso, umakyat mula sa 59% noong Nobyembre. Pero ang trust rating ng nililitis na punong maestrado ng Korte Suprema nangalahati at ngayon nasa 11% na lang. Si House Speaker Sonny Belmonte naman nakasama sa mga pumirma sa impeachment complaint laban kay Corona. Bumaba sa 32% ang trust rating ngayong Marso. Bahagya namang bumaba ang trust rating ni Vice President Jejomar Binay. Gayunman sa 80%, siya pa rin ang lumalabas na pinakapinagkakatiwala ang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ang trust rating ng bise, mas mataas pa sa nakuha ni Pangulong Noynoy Aquino na bumaba sa 69% kumpara sa 74% noong Nobyembre. February 26 hanggang March 9 isinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey sa gitna ng ilang mahahalagang pangyayari sa bansa tulad ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pagdating sa approval rating, sa 5 top officials ng bansa ay si Binay pa rin na may pinakamataas sa 84%, habang pinakamababa si Corona sa 14%. Ayon kay Binay, determinado raw sila ni Pangulong Aquino na lagpasan ng mga pagsubok para sa ikabubuti ng publiko. Sabi naman ng palasyo, historically, the Vice President naman has a trust rating and is higher than the President. You go through the surveys, even of the past administrations. The reason being, any criticism, if any displeasure is always directed towards the Chief Executive. Tumanggi si Corona na magbigay ng komento sa resulta ng survey, habang sina Belmonte at Enrile nagpapasalamat daw sa nakuha nilang mga rating. If you will notice, I had a substantial increase in Metro Manila. Sa Mindanao, bumagsak. Pero I guess it's happy naman ako at may substantial improvement sa home turf ko, which is Metro Manila. May mga panahon na ako'y nandun sa ilalim, kulelat ako'y nung araw. At ako'y demonyo, berdugo. Ako nagpapasalamat sa taong bayan na binigyan ako ng pagkakataon na mapansin nila. No? Pero hindi ko hinahangad yun eh. Gagawin ko yung akala ko na dapat gawin. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi